Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Paglapag ng eroplano na sinasakyan ni Maxine sa airport ng Beijing, sumalubong sa kanya ang napakaraming hindi pamilyar na mga bagay. Wala siyang maintindihan sa mga sign na nasa paligid. Buti naman at may iilang sign na may symbol o di kaya naman ay translation. Katulad na lang ng maliit na mga salitang arrival area sa ilalim ng mga malalaking Chinese character. Ramdam na ramdam ni Maxine ang pagiging iba ng lugar na iyon sa Pilipinas. Ang panahon, ang mga tao at ang pananamit nila, pati na rin syempre ang lingwahe, kultura at tradisyon. Binuksan ni Maxine ang kanyang cellphone pero walang signal ang kanyang SIM card. Hindi alam ni Maxine ang gagawin niya kaya sinubukan niyang lumibot sa paligid. Hila-hila ang kanyang mga maleta. Walang direksyon ang mga paa niya. Para siyang naliligaw sa malawak na disyerto hanggang sa may makita siyang babae. May hawak itong placard kung saan nakasulat ang buo niyang pangalan. Lumapit siya sa babaeng yun para maipakilala niya ang kanyang sarili. Nagpakita si Maxine ng kanyang valid ID. Isang Filipina ang sumundo sa kanya na ngayon ay katabi na niya sa sasakyan. Nagdadrive ito. Ang pangalan niya ay si Joanne. Alam mo, ganyan din ang mukha ko noong unang beses ako dito sa China. Para akong ligaw na sisiw. Na tila ba, hinahanap ko ang aking ina at ang aking mga kapatid. Natatawang pagkukwento naman ng babae. It's already 10 o'clock in the evening. Same time lang sa Pilipinas. Pinapunta ako ni Ma'am Abel para sunduin ka at para dalhin ka sa condo unit ni Clarence. Doon din siya nag-stay noong nag-aaral siya at tuwing bumibisita siya dito kay Ma'am. Tumango-tango lang naman si Maxine. Hindi kasi niya alam kung saan sisimulan ang pagsasalita niya. Bukas ng umaga, pupunta ako sa tutuluyan mo. Dadalhin kita sa university para sa walk-in admission mo. Para ma-follow up mo na ang ginawa mong online admission. Pagkagaling naman sa university, pupunta ka ng opisina ni Ma'am Abel para personal kang makita. At kung saan ka pwedeng ilagay sa department bilang part-time job mo. Ah, okay. Hindi inaasahan ni Maxine na sasabak na siya agad sa madaming schedule. Pero sa tingin naman niya ay mas ayos na yun para wala siyang maaksayang panahon. Huminto ang sasakyan sa isang mataas na building, isang kondominium na magara. Tinulungan ni Joanne si Maxine sa pagdadala ng bagahe sa pag-i-inquire sa front desk hanggang sa pagpasok sa loob ng unit. Bago umalis ay iniabot ni Joanne kay Maxine ang binili nitong bagong SIM card with her new roaming number. Nang mapag-isa naman siya, mabilis na pinalitan ni Maxine ang kanyang SIM card at kinontak niya kaagad si Giselle at si Clarence. On the next day, her walk admission to Beijing University would be smooth because of Joanne's help and assistance. Hindi na ganoon kadami ang mga estudyante dahil nagtatapos na palang schedule, inihabol lang pala si Maxine. They spent almost 2 hours in the school hanggang sa dalhin na siya ni Joanne sa matayog na building. Kahanay ng ibang mga kumpanya sa lungsod ng Beijing. Pumasok sa building na iyon si Maxine. Maraming mga Chinese employees sa building niyon, pero may nakikita rin naman siyang Filipino. Pansin din niya ang pagbabaw at pagbati ng mga empleyado kay Joanne tuwing nakakasalubong nila ang mga ito. Sumakay sila sa elevator papunta sa pinakamataas na palapag. When the elevator stopped at the top floor, they walk around. Pansin ni Maxine ang kagandahan doon kumpara sa ground floor. Napakadaming mga magagandang damit na nakadisplay sa hallway. Mga pictures na nakahanging sa wall at may sarili ding lagayan ang mga medalya at mga trophies na hindi alam ni Maxine kung tungkol saan. Bawat sulok ata ay may bumbilya dahil sobrang aliwalas doon. May malawak na opisina at makikita ang napakaraming cubicles. Bawat cubicles ay may busy na mga empleyado.
Nang makita ng lahat si Joanne, yumuko sanhi ng paggalang, saka nagpatuloy sa ginagawa ang mga ito. Maybe Joanne is in higher position, kaya ganun na lang ang respeto sa kanya ng mga tao. Nilakad nila ang opisina na iyon at saka sila pumasok sa nag-iisang pintuan na kwarto. This is the secretary office. Dito ang desk ko at sa loob naman ang office ng direktor, si Ma'am Abel. Wika naman ni Joanne sa kanya. Noon lang naintindihan ni Maxine kung bakit respetado si Joanne. Tara, tanging pagtango lang naman ang isinagot ni Maxine kay Joanne. Disenyo pa lang sa opisina na iyon ng direktor ay malalaman na agad na babae ang nag-o-occupy nun. Ang naabutan ni na Maxine ay isang babae na nakaupo sa swivel chair. Madam Abel, nandito na po siya. Pagpapaalam naman ni Joanne. Okay, you can leave, Joanne. Boses pa lang halatang matanda na ang nagsasalita, but still, it sounds classy and sophisticated. Yes, madam. Bago umalis, kinindatan muna ni Joanne si Maxine. Pagkasara ng pintuan, iniikot naman ni Abel ang swivel chair nito na halos ma-starstruck naman si Maxine nang makita nito ang babae. Matanda na ito pero maganda. At hindi lang maganda, fashionista rin. Nasa mukha nito ang hindi matatawarang lakas kung ano man ang naabot nito sa ngayon. Let me tell you something very clearly, Miss Santiago. Nakonsyus bigla naman si Maxine, kaya napatayo siya ng matuwid. Ang kanyang mga paa ay nasa 45 degrees na position. Pinag-cross naman ni Abel ang kanyang mga paa at saka siya sumandal sa kanyang swivel chair. Natanggap ko na ang resume mo. Pinadala sa akin ni Clarence online. And frankly speaking, you are not qualified to be part of any of the department in my company. It's good only for the maintenance position. Nanliit bigla naman si Maxine sa pahayag na iyon ni Abel. Alam mo ba, lahat ng tao sa kumpanya ko, kahit na ang mga nasa pinakamababang ranggo, lahat sila ay gumagapang para lang makuha ang mayroon sila ngayon. Ikaw ang unang matatanggap ng walang karagdagang pagsubok dahil ito ay isang request ng paborito kong pamangkin. Nagkibit-balikat naman si Abel pagkatapos ng kanyang mantra. Gagawin ko po ang lahat para magampanan ang trabahong ibibigay niyo po sa akin, ma'am. May ilang minutong katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Hanggang sa magsalita muli si Abel. I believe you. Have you seen my employees? What can you say about them? Nag-iisip si Maxine. Hinanap niya sa kailaliman ng kanyang utak ang dapat na isasagot dito. She became distracted nang muling magsalita ang magiging amo niya. Beautiful. I think they are beautiful, madam. Alam kong yun ang magiging sagot mo. But you are 40% right and 60% wrong. Alam mo ba kung bakit? Dahil ang pagiging maganda ay natural at maganda sa kalikasan. Ang iba sa isa't isa. Yun ang empleyado ko dito. Hindi sila natural na maganda. Pero perfectionist ako, Miss Santiago. Noon na inalis ni Miss Abel ang pagkakasandal sa upuan at nag-lean forward. Pinagsalikop niya ang mga daliri niya sa isa't isa. Marami pa itong sinasabi sa kanya. Itinango ni Maxine ang kanyang ulo dahil hindi niya kinakaya ang titig ni Abel. Parang pipiyok siya kapag nagsalita siya. Narinig ko na ang kwento mo sa Pilipinas at naniniwala ako na hindi ka pinagkaitan ng sarili mong karapatan na maging maganda. Pagkatapos alisin ng korte ang karapatan mo bilang ina. Tandaan mo ito, wala akong pakialam sa buhay mo sa Pilipinas. Ikaw nasa China ka na ngayon. Kung gusto mong manatili dito at matuto mula sa akin at sa kumpanya ko, gawin mo ang lahat ng iyong makakaya bilang manggagawa. Kung hahayaan kong makaapekto ang mga personal na problema ng aking mga aplikante sa aking desisyon sa pagkuha sa kanila, dapat ay hindi na ako nagtayo ng isang imperyo sa halip. Nakataas na ang kilay na wika ni Abel habang sinasabi ang lahat ng iyon kay Maxine. Yes po, madam. Tandaan mo ang lahat ng sinasabi ko sa iyo, Miss Santiago. 2 taong nag-aaral ng fashion design sa Beijing University.
at isa pang dagdag na tao na nagtatrabaho sa kumpanya naman ni Miss Abel. Ito ay isang give and take system para sa akin. Napakarami kong natutunan kay Miss Abel at sa kanyang kumpanya habang ginagawa ko ang aking makakaya para makapag-ambag ng magandang trabaho para sa negosyo nito. Hindi naging madali para sa akin ang mag-adjust dahil syempre sa Pilipinas ako buong buhay ko and then bigla na lang akong tumira dito sa ibang bansa. 2 hanggang 3 buwan na hindi ako makatulog na maayos dahil isa sa matinding pangungulila sa anak ko. Hindi din naging madali ang pakikipag-interact sa mga tao dito. Sa magkakaibang lingwahe, I cannot understand Mandarin, kaya napilitan akong mag-self-study ng Chinese character and actual speaking. Nag-enroll din ako before sa isang language center para sa mas maging madali ng pag-aaral ko ng Chinese. Miss Abel play a big part of my transformation. Hanggang ngayon pa nga ay naririnig ko pa rin ang mga sobrang masasakit niyang mga salita na naging dahilan para maging bukas ako sa lahat. Sa 3 taon na ang nakalipas, ipinagkatiwala sa akin ni Miss Abel ang pagiging isa sa designer ng kumpanya. 2 buwan na pero hindi ko pa rin mahanap ang passion ko sa pagdidesign. Palagi ko na lang naaalala si Laura at yung pamilyang iniwan ko sa Pilipinas. Hindi ko maintindihan yung sarili ko. Dati mabilis lang ako makapag-drawing at makaisip ng mga bagong disenyo ng damit. Pero ngayon, nawala na lang bigla yung nag-iisa kong talentong yon. Hindi ako makapag-focus, lalo na pa akong nahihirapan. Dahil bukod sa pagtatrabaho, nag-aaral din ako. Kahit pagkain ko ay hindi regular, hinahanap-hanap ng dila ko ang mga pagkaing Pinoy na kinalakihan ko. Nangangatog ang tuhod at kamay ko nang iabot sa akin ni Miss Abel ang mga sketches ko. Binuksan niya ang sketchpad ko at pinasadahan niya ng tingin ang bawat pahina nito. Nang marating niya ang huling pahina, nagulat na lang ako nang bigla niyang punitin ang mga papel at kinusot niya iyon pabilog. Ang lahat-lahat saka ipinatapon. Tapos nun ay bigla siyang tumayo at ibinagsak niya ang mga kamay sa mesa niya. 2 buwan mo na akong binibigyan ng mga basura, Miss Santiago. Pasigaw niya sa akin kaya mas lumalim ang pagkakayuko ko. You are wasting my time. My money. Do you really think I will invest on those design na puro basura? Pagkatapos ng tanong niya ay nagmura siya sa wikang Mandarin. Sorry po talaga, Miss Abel. Aba, of course. Dapat lang talaga na mag-sorry ka. Ang kapal na mukha mo. If you won't ask for forgiveness for 2 months of functionless. Hindi ito ang unang beses na napagalitan ako ni Miss Abel. Pero iba talaga ang sakit ng mga salita niya. Dahil sa hiya at takot na nararamdaman, hindi ko na malayang nagkukutkot nga pala ako ng kuko sa daliri ko. I've been holding back myself to fire you. Dahil kay Clarence. Pero ganito ang mga isasubmit mo. They are all useless, lifeless. No wonder why your husband cheated on you and get a younger partner. Because you are incompetent. Iisa kang talunan. Dahil sa mga sinabi niya, nangilid ang luha ko. Naikuyom ko rin ang kanang kamay ko. Bakit nakakuyom yung kamay mo? Dahil galit ka sa akin? Gusto mo akong saktan? Gusto mo akong sampalin? Dahil sinasabi ko sa'yo kung anong totoo? Because you can't accept the fact that you are now a forgotten and incompetent ex-wife. Noon na tumulo ang mga luha ko ng sunod-sunod. Hindi ko na rin napigilan ang mga hikbi ko. Ang sakit-sakit kasing marinig yun ang mga yun. Ang sakit isipin kasalanan ko pa pala kung bakit ako naloko ng sarili kong asawa. Bakit ka umiiyak? Hindi ba dapat humingi ka ng second chance? Don't cry on me, Miss Santiago. You think mababawi mo ang anak mo if you continue to live like this? Habang umiiyak, humihingi ako ng paumanhin. Sorry po talaga, Miss Abel. Gagalingan ko na po talaga sa susunod. Pagbibitaw ko ng pangako sa kanya. I'm not devoted of second chances, Miss Santiago. I'll give you one last chance to meet my expectation. If you failed, get out of my company. I don't cater, loser.
Iyon ang pinakamasakit na salitang narinig kong sinabi ng isang tao sa akin. Iniyakan ko ang mga bagay na yon for whole day and night. Pero sa susunod na araw, pagkagising ko, imbes na iyakan ko, ginawa ko itong inspirasyon. I was able to wake up from a nightmare, all thanks to Miss Abel. She may be rude sometimes. Madalas siyang ma-understood ng mga employees niya. But I think, she's so strict para lang sa kapakanan ng iba. Ipinipilit niya na wala sana siyang pakialam sa mga personal lives ng mga employees niya. But for the past 3 years, nakita ko ang pag-alala niya para sa akin. Dahil sa gusto kong makuha yung papuri niya, ibinangon ko yung sarili ko. Isinubsob ko na lang ang sarili ko sa pag-aaral at pagtatrabaho. In my class, ako ang pinakamatanda. Ang edad ng mga kaklase ko ay 22 hanggang 27. Iginagalang nila ako sa pagiging panganay at pinuno sa klase. Ang pakikipagtulungan kay Miss Abel ang naging training ground ko. Dahil sa pagiging perfectionist niya, natuto akong magsuot at mag-high heels. Dati hindi nakayanan, kahit isang oras na nakasuot ng ganitong klaseng sapatos. Pero ngayong nakakasama ko na silang matulog, natuto akong magsuot ng damit, mag-cake sa sarili ko, maging ang kanyang ugali, paraan ng pagsasalita at aura ay nadala ko na. Nakasanayan ko na ang ugali ni Miss Abel. She is a short-tempered woman, but she is a kind. After being designer for 2 years, nang graduate naman ako, she promoted me as a fashion show coordinator. I'm handling not just the clothes, but also the whole show. At maging ang mga pag-entertain sa mga bisita, ay ako na rin ang gumagawa. Nakuha ko ang loob ni Miss Abel, as well as her trust. Kami ni Joanne ang lagi niyang kasama sa pagbobowling, playing golf, at sa pag-yoga niya. We are her companions. At least 3 times a year naman kung bumisita si Clarence kay Miss Abel. At tuwing dumadating naman siya, lagi kaming gumagala. Ngayon nasa kalagitnaan ako ng rehearsal para sa huling fashion show na ihahandle ko. Ang original plan ko ay dito mag-aral, tapos after graduation, go back to Philippines. But I decided to stay another year para mas mapalawak pa ang kaalaman ko na makukuha ko sa company naman ni Miss Abel, na malaki ang maitutulong sa papasukin kong buhay pagdating ko ng Pilipinas. Tapusin na natin ang rehearsal dito. Ipinatong ko ang aking kanang kamay sa hangin na nagbibigay ng sinyales sa aking katulong na putulin ang musika. Nang huminto ang tugtog, tumayo ako at humarap sa mga modelo. Bibigyan ko kayong lahat ng kalahating oras na magpahinga. Pagkatapos ay magpatuloy tayo muli. Sabay-sabay na nagbow at nagpasalamat naman ang mga models. Tiningnan ko ang relo ko at napagtantong halos 2 oras na kaming nag-iensayo. Binuksan ko ang cellphone ko. I directly went to Skype. Ganitong oras kasi ako madalas nakikipag-video call kay Giselle. Sumagot naman agad si Giselle nang tumawag ako. Hi, sorry ngayon lang ako nakatawag. Ngayon lang kasi ang free time ko. Where is she? Si Laura. Hay naku ate, nakatulog nakakahintay sa tawag mo. Every month ay kinukuha ni Giselle si Laura sa papa niya. At least 2 to 3 months nilang nakakasama ang anak ko. Lagi kami nag-video call tuwing nandoon si Laura. Kaya nagpapasalamat ako na kilala niya pa rin ako as her mom. Sigurado akong si Giselle ang laging nagpapaalala kay Laura na ako ang mami niya. Ganoon ba? Tatawag ulit ako mamaya ha? Anong oras mo ba siya ibabalik sa papa niya? Mga 6 na ate. Sagot naman ni Giselle. Okay sige, tatawag ako ulit ng alas 5. Pagkatapos ng pag-uusap nila ay pinutol na nila ang video call. You miss her that much ha? Napaharap naman ako sa likod nang marinig ko si Miss Abel. Huwag kang mag-alala. Makakasama mo na ulit ang anak mo. Kahit pa malaking kawalan ka sa akin kapag nakabalik ka na sa Pilipinas. Sa mga oras na iyon ay ang kausap niya ay si Miss Abel bilang kaibigan, hindi bilang empleyado nito.